Narito po News TV Quick Response Team sa may area ng Baclaran kung saan isa nga po ito sa mga proyekto para mapaluwag ang trapiko sa pangunguna po ng MMDA. At sa nakikita po natin dito ay masasabi natin na malaki ang ipinagbago o naging improvement dito sa area, lalo pat naitabi o napakiusapan para tumabi itong mga vendor na dating nakaharang dito sa mismong 7 lane pala ito na highway dito po sa service road ng Baclaran. At di na po natin patatagalin, kasama po natin ngayon dito si Miss Celine Pialago, tagapagsalita po ng MMDA. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Yes po, magandang hapon din po, sir. Dito sa nangyaring clearing operation ninyo, ano po, so ginilid lang muna yung mga vendor pending do sa paglilipatan po sa kanila? Sure, yung 3,500 vendors natin, makikita nyo, sinakop nila yung 1 lane, binigay natin sa kanila, naglagay tayo ng orange barriers para ma-separate po yung pedestrian sa kanila at yung mga sasakyan. Yung ilan po, sir, na nag-aantay lang po ng paglipat sa HK Sun Plaza, nandun lang po sa ilang mga side streets natin. Pero sir, naka-arrange naman po sila doon while waiting po sa kanilang pag-transfer doon sa bago nilang lilipatan. At bilang bahagi ng preparation nyo sa ASEAN Summit, dito sa area na ito, ano po yung naging paghahanda o ginagawang paghahanda ng MMDA? Ito sir, itong paglilinis sa Baclaran area, wala ho itong kinalaman sa ASEAN Summit. Although ho, nagkaroon tayo ng ilang rerouting sa Makati, sa Pasay, lalo na ho sa CCP Complex, kung saan po yun yung tinatawag nating delegate zone. Pero wala hong kinalaman ito doon sa ASEAN. Nag-deploy po tayo ng 2,000 personnel mula sa iba't ibang units po ng MMDA para po sa ASEAN Summit. Opo. Pero kahit pa paano, no, yun nga yung flow ng trapiko dito talagang malaki yung iniluwag. So kahit pa paano may epekto rin to sa di lang sa ASEAN kundi pagkatapos na rin ng ASEAN. Yes sir, sobrang saya talaga namin kasi nakakakuha kami ng positive feedbacks. They're not expecting na kayang linisin itong 800 meter stretch mula si Ramirez hanggang EDSA sa may Heritage Plaza. So ito po yung naging pilot natin na gagamitin din natin pagdating sa ilan nating mga areas na lilinisin. Parang ito na po yung naging comprehensive transformation process na gagawin natin sa ilang mga lugar na dapat linisan. Balintawak, Cubao, and yes, malaking tulong sir kasi base po sa pag-aaral natin, 4,000 po na sasakyan yung kayang i-accommodate ng service road. Siyempre may epekto to sa ibang mga Yes, side sir, streets, yes sa ibang po. mga major streets. So ano po yung susunod? Gaano ka haba pa at least sa area na ito ng Baclaran? May ilang kilometro pa po i-clear? Ngayon sir, naayos lang natin yung konting adjustment, yung mga signages natin, yung mga yellow linings para po dun sa loading and unloading bay. 4 PUVs lang po at a time yung pwede. Yung ilan pa nating info drive, tinutuloy-tuloy natin sir. Meron nga po tayong soundtrack na nagre-remind sa mga motorista. We have to change the mindset of the people and trust us na ito na ho yung pagbabago ng Baclaran. Ang susunod po natin dito sir is mula Vito Cruz hanggang TM Calao. Bilang panghuli ho, ano ang paalala nyo sa mga kababayan natin, lalo yung mga vendor na talagang maapektuhan din ito kahit papano? Sir, we will be deploying our personnel from Sidewalk Clearing Operations Group. So, yung mga vendors po natin, pakiusap lang po natin sa kanila. Hindi ho ibig sabihin nun, mawawala kami, magsisibalikan ho sila. We will be stricter, pero it's for the better. So, we would like to thank din po the 2 mayors dahil po sobrang cooperative po sila sa programa ni Chairman Orbos. So, again po, hindi po ito ningas kugo na ngayon lang at nagpapasalamat din ho kami dun sa mga naniniwala. Ito ho, magtutuloy-tuloy ho to. Lilinisin ho talaga natin yung 7-kilometer stretch ng Rojas Boulevard. Opo, salamat po ma'am. Thank you po Sir Jiggy. Thank you. Si Miss Celine Pialago po ang tagapagsalita ng MMDA.